Tatlo po yung propositions ni FWD. You can sell, wherein kakausap ka ng client, i-assess mo, pag nagustuhan po niya yung solution, pag sinabi niya sa akin, Francis, gusto ko yung health coverage. Bigyan ko siya ng proposal, kumuha siya, that's selling. Yun yung selling. Natulungan ko siyang ma-secure yung buhay niya and ng family niya. Selling part. Doon muna ako. Yan. Sa selling part. So naalala niyo itong picture na to? Yan. Naalala niyo yung goal niya? Yan. Ngayon, nagsabi lang po sa FWD, para makuha yung goal niya, meron tayong plan na 3,000 naman. 3,000 naman. Sample lang po ito kasi bakit 3,000 naman yung pinakita ko? Kasi po, ito yung benefit. 3,000 naman or 36,000 a year, ito yung benefit ng client. Pwede siyang ma-insure ng 1 million, critical illness coverage niya is 500,000, kung nagkaroon ng heart attack, cancer, may 500, pampagamot. Meron siyang 500,000 na accident insurance. Halimbawa, nawala yung client through natural cause, di ba 1 million? Pag accident, 1.5. Ngayon, ayaw po natin pag-usapan minsan yung tatlo. Insurance, yung death, accident, and death. Yan yung medyo na umiilag yung mga client na kausap natin kasi ayaw nilang pinag-usapan. Pero pwede naman mangyari. Di ba? Pero huwag natin pag-usapan, okay lang. Sige ma'am, huwag yan. Yung hinuhulog po na 36,000 a year, yan. Kung 30 years old ka, naghulog ka ng 30,000 a year, magkano po yung 10 years mo? 360. Tama? 360 yung hinulog mo, after 30 years, pwede siyang maging 2.2. So, kumikita yung pera. Pwede mong gamitin for retirement. Ganun po kasimple yung paliwanag. Sa tingin niyo, pag may kausap kayo, 36,000, ganitong benefit, okay po ba? Possible na kumuha? Possible, di ba? Kung ikaw, kung hindi problema yung pera, hindi problema yung pera, may 36,000 ka, ganitong benefit, kukuha. Hindi po yung hanapin niyo yung walang problema sa pera. Yan. Divide mo sa 12, yun po yung 3,000. Yung kanina. Guys, kumausap ako ng client. Nagustuhan niya to. Hindi siya nag-monthly, nag-annual siya. Pwede, di ba? Kaya kong bayaran yung 36. Ngayon sa tingin nyo, magkano po yung, ilang percent po yung sa inyo? Suggestion. Idea. Suggestion. Ilang percent po yung gusto niyo? Nag-sell ako ng 36. Magkano dapat yung income ko? 40. Alam mo na yeah, 40. Magkano yung income mo? 15,000. May client ako, kinausap ko. Halimbawa ikaw to, kinausap mo yung client, kumuha siya 36,000. Ano ka pa ngayon? Monday? Monday ha? Within this week na process na bayaran na approve, next Friday, makukuha mo yung 15,000. Okay po? Yes. Hindi, ang maganda po dito, hindi po 36 yung minimum. May mas mababa. Hindi rin po 36 yung maximum. May mas mataas. Pero ang fix yung income, 40%. So meaning, if you sell 100, magkano ang kita mo? 40. Sell ka ng 1 million, magkano kita mo? Last month, ay hindi, si Michelle. Kilala niyo si Michelle. Sa Olonga po, nag-close po ng 1 million. Magkano kita niya? 400,000. Yeah. So, imagine kung hindi na nangyari. January yun. January pala. January. Walang power. Ano po yun? Para po hindi ko lang siya pwede pakita. Pero ano po siya? Business owner. Marami siyang paupahan. Pero ang sabi niya sa akin, nung lumapit siya, kailangan ko ng insurance na company kasi kailangan ko ng insurance sa lahat ng ginagawa ko. Kailangan insurance sa kotse niya, sa bahay niya, critical illness, lahat. So sabi niya, ako na lang yung mag-agent. Pwede naman, ba? So nag-agent siya sa amin, direction ni Menchik, yan yung wife ko. Nung last January, nakapag-close kami ng 1 million annual.
magkano kita na, di ba? Kaya nag-thank you siya. Kasi after ng 40%, by the way, halimbawa po, di ba 1 week mo lang ginawa yung kanina, 36. After 1 week, you earn 15. Eh, ginawa mo po siyang weekly. Kasi ginamit mo siyang part-time. May trabaho ka, di ba? May business ka ngayon. Ilang oras mo pa kumausap ng client sa tingin mo? 1 to 2 hours. Matagal na yung 1 to 2 hours. Tama? 30 minutes to 1 hour. Pag isang client kumuha, tapos kumita ka ng 15, ilang oras ka nagtrabaho? 2 hours. Ginawa mo siyang every week, 8 hours. 8 hours, 61 ka. Part-time. Part-time na eh. Hindi naman pinapag full-time. Hindi rin kayo, ayaw ko rin pong huwag din po kayo magre-resign.